Hello, hello, hello mga masusugid po namin, kapamilya at ka-AAP. Salamat po ng marami sa pinagpalang araw na ito para tayo po muli ay makapakinig mula sa kanyang mga salita para ang buhay natin at maranasan natin yung kanyang pangakong araw-araw na pagpapala. So tayo po manalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa dakilang araw na biyaya niyo po sa amin. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat isa. Pagpalain niyo rin po ang iyong salita na amin po mapapakinggan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So magandang umaga po muli, magandang araw po muli mga ka-AP. At nais ko lamang pong magbigay ng pagsusog po doon po sa nauna kong naibahagi patungkol po sa pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos o living in God's love. Kasi napakahalaga po na tayo po ay patuloy na napapaalalahanan, naaapuyan dahil napakarami pong mga pangyayari na pwede pong unti-unting pumapatay sa alab natin para magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. So ang pangalawa ko pong ibabahagi ngayon mula sa kanyang mga salita sa 1 John 4:7 and 8. Ang title po nito is God is Love. Ang Diyos ay pag-ibig. So ayan pong sinasabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Bawat umiibig ay anak ng Diyos at ang siya ay kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ayan po, ang salitang pag-ibig ay araw-araw na natin naririnig sa kanta, pelikula o sa social media. Kadalasan, ang pag-ibig ng mundo ay nakabase sa damdamin, nagbabago depende sa sitwasyon, at nawawala kapag mahirap na. Ngunit sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang siya nagbibigay ng pag-ibig, siya mismo ang pinagmumulan nito. Kaya mayroon pa akong mga ilang katotohanan din na iiwan po patungkol po sa ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagmumula talaga sa Diyos. Wala na pong ibang source nito maliban sa ating Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi gawa ng tao. Ito ay galing mismo sa Diyos. Kung wala ang Diyos sa puso natin, ang pag-ibig ay nagiging makasarili, pansamantala at nakadepende lang sa emosyon. Pero kapag ang Diyos ang pinanggalingan ng pag-ibig, ito ay matibay, totoo at hindi basta-basta nawawala. Number 2, ang umiibig ay nakakakilala sa Diyos. Napakagandang paalala po ito sa atin. Sinasabi ng mga talata na ang umiibig, nakakakilala sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang tunay na relasyon sa Diyos ay nakikita sa paraan ng pakikitungo sa iba, paraan ng pagpapatawad, paraan ng pagmamahal. Hindi nasusukat sa dami ng alam sa Biblia, kundi sa kung paano ka nagmamahal. Panguli, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ito ang matinding katotohanan. Kahit gaano ka ka-religious, kahit palagi kang nasa simbahan, kung wala kang pag-ibig, hindi po tunay ang pagkakilala sa Diyos. So ayan po ang mga kailangan natin maintindihan sa kasalitang ito na ating po napakinggan. Nawa, ito po muli ay nakapagpaalala sa atin na ang pag-ibig walang iba na pinagmumulan nito kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po itong mga salitang ito ng Panginoon ay nakapagbigay paalala at encouragement ulit sa atin na patuloy na manangan sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, dakilang Diyos, salamat po ng marami na kami po ay muli mong pinaalalahanan na walang ibang pinanggagalingan ng pag-ibig maliban sa iyo, Panginoon. No other else, Panginoon, na pwede namin panghawakan para mag-umibig at magmahal maliban sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat muli mga ka-AP. God bless and bye-bye.